Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 1:19. Such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of the possessor. So, yung Bible verse po natin ngayon is sinasabi sa atin na yung verses, yung gospel ni God, nagbibigay, lalo na yung verses ng Proverbs, nagbibigay ito ng full of wisdom na dapat nating yakapin. And yung verse natin, sinasabi dito na kapag greedy ka, ang mangyayari sa'yo hindi maganda. Dapat po yung ari-arian natin or sweldo natin, nakukuha natin galing sa tama. Sa tamang paraan at nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Hindi nanggaling sa masama. Hindi nanggaling sa pangungupit, hindi nanggaling sa panganlalamang sa kapwa. Kasi yung sabi sa verse na to, kung sino man yung gumagawa ng ganun, mamamatay sila sa ganung paraan din kung ano yung ginagawa nila. Kaya nga po yung magulang, 'di ba? Lagi silang parang si God, magulang natin siya na nagpapayo sa atin na anak, huwag kang magpapadala sa panghihikayat ng taong makasalanan. Example nito kasi, di ba, yung mga sindikato, ito yung mga grupo ng tao na nanlalamang sa kapwa. Yung mga tao na merong mamahaling ari-arian. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoong Diyos, anak, please, huwag kang sasama sa kanila. Payo yun ng isang ama sa isang anak. Sapagkat mabilis ang mga ganong klaseng tao na gumawa ng kasamaan. Ang taong masasama, sila yun din yung biktima ng kanilang ginagawa. Kaya sinasabi, anak, huwag kang sasama sa masama kasi yung taong masama, sila din ang gumagawa ng bitag na siya din magbibiktima sa kanila. Unfortunately po, hindi sila aware na yun din ang ikamamatay nila. Those who live by the word, the sword, will die by the sword. Kung sino mang mamuhay sa kaharahasan din mamamatay. Ang mamuhay sa kasakiman ay mamamatay sa kasinaman. So, si Crassus kasi ano siya, isang tinaguri ang napakayamang tao ng mga unang panahon. Kasi ang ginagawa niya, sinuportahan niya yung grupo ng mga tao na kung saan ang ginagawa niya is kinukuha niya yung properties ng kanilang mga kalaban. Ang ginawa niya, kapag may nagustuhan siya, sasamsamin niya yung properties ng kalaban. Kaya naman napakayaman nila na kapag yung yaman mo is nanggaling sa hindi tama at tinatapakan ang ibang tao, na ang nangyayari, ganun din ang kahihinatnan mo. Yun yung gustong iparating sa atin ng Bible verse na to. Si Crassus, sobrang dami niyang ginto, silver, kilala siya as a richest man in Rome. At one point of his life, gusto niyang sakupin yung isang part ng Rome, yung Parthia. Pero hindi siya nanalo. Natalo siya. At ang ginawa sa kanya, dahil sa pagiging greedy niya, kasi gusto niya na makamkam lahat ng gold, ng kayamanan, ng silver. Yun lang yung dahilan niya, kasi gusto niya yumaman. So, ang ginawa sa kanya, pinalunok siya ng ginto as a form of mockery.
binuhusan siya ng ginto, buhay pa siya. Yun yung torture na ginawa sa kanya. So, kumbaga, kung ano yung ginawa mo, yun din yung gagawin sa'yo. 'Di ba? God reward diligence. Kung masipag ka at patas ka, kung yung business mo, isa kang amo na nagpapasahod ka ng maayos sa mga tauhan mo, yung negosyo mo, uunlad yan eh. At yung mga, kung makikita natin, yung mga negosyo na talagang umuunlad, sila yung mga negosyo na yung may-ari, hinuhuli nila yung sarili nila, mas inuuna nila yung mga tauhan nila. So, kumbaga, nagbibigay sila ng proper compensation dun sa mga tao nila. Sila yung entrepreneur na inuuna talaga yung mga tauhan nila. So, you will perish sa buhay mo when you are greedy. Pero pag Christian ka, hindi tayo container. Pag sinabing container, tambakan ng blessings. Hindi tayo tambakan ng blessings. As a Christians, we are the channel of blessings, not a container. So, yung pagiging sakim, that is the work of the flesh. When you are Christian, you are not a container. Hindi ka imbaka ng pagpapala, kundi daluyan ka ng pagpapala ng Diyos. You are the channel of blessings when you are Christian. So, kailangan we have to repent and change the course of the directions that we are doing kung meron man tayong ginagawang mali at hindi tama. Now is the best time to repent. It's time to change the course of our life and earn the money fairly nang hindi ka nanlalamang ng kapwa mo. We have to earn money chastely and fairly. Huwag tayong papayag na ipinambibili na natin yung pagkain is nanggaling sa hindi maganda. Let's fight greedy by being a channels of blessings. Maging daluyan po tayo ng pagpapala po ng blessings ng ating Panginoon at magtamasa tayo ng blessings kasi we are the channel of blessings. So, yung pagiging greedy kasi, it destroys a lot. Destroys the relationship, destroys the persons, destroys the life of the persons, destroy everything. So, make sure na kung meron ka man nagawa or naging greedy ka man, it's time for you to repent. Now is the time para to change the course of directions of your life. Ito yung pinakatamang panahon. So, hope this Bible verse will help you right now. Now, it's time for you, kaibigan, na baguhin yung directions ng buhay mo. And I want to share to you this simple prayer. Lord, please guard my heart from all the kinds of greed. Let me be from the love of the money and material things. I want to be a channel of blessings, not a container of your blessing. This we pray by the powerful name of you, Lord Jesus Christ. We pray, Amen. God bless everyone and have a good day.